Dumating ang araw ng linggo na hindi mapakali si Christina. Umuwi na ang mga kasama niya sa kwarto kaya kasalukuyan siyang nag-iisa. Hindi malaman ng dalaga kung tama bang sumama siya kay Ralph at kung di ba naman siya isang lukarit, hindi niya naitanong o nakuha man lang ang cellphone number nito. Hindi rin niya naitanong kung saan at anong klaseng dinner yon. Hindi naman siya siguro ide-date ni Ralph. Ambisyosa? Singal ng boses na iyon sa utak niya. Nahindik siya sa itinatakbo ng isip. Imposible yon. Bago pa kung anong konklusyon na maisip niya, nagdesisyon na siya na magpatulo ng tubig pampaligo. Ang bili ni Frida, humihina ang tubig sa gripo kapag araw ng linggo, kaya kailangan daw niyang mag-ipon ng maaga kung nais niya ng walang aberya. Alas 5 pa lang ng hapon, nakagayak na si Christina. Total wala namang sinabi si Ralph na dapat niyang suotin, nagsuot na lang siya ng fitted pants at collared shirt. Nang humarap siya sa salamin, napangiwi siya. Maputla ang balat at labi niya. Nagsisimula na rin mangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Inabot niya ang pulbos at saka naglagay sa mukha. Nang makita niya ang lip balm ni Carly na nasa makeup box lang nito ay inabot din niya iyon. Sorry Carly, papahid lang ng kaunti. Aniya at saka ini-apply iyon sa kanyang labi. Napangiti siya dahil kahit papano natabunan ang maputla niyang labi. Mag-aalas 5:30 nang makarinig siya ng busina ng sasakyan sa labas kaya sumilip siya sa bintana. Ang sasakyan niyo ni Ralph kaya't mabilis niyang inabot ang sling bag saka lumabas na matapos ikandado ang pintuan. Hi! Nakangiting bati ni Ralph. Napakurap pa siya ng ilang ulit dahil tila siya na malikmata ng kagyat na figura ni Gibson ang makita niya. Okay ka lang? Tanong nito na kagad niyang sinagot ng tango. Noon lang niya napansin ang ayos nito. Lavender na short-sleeve button shirt na bukas ang ilang botones at cream semi-fitted slack with brown leather shoes. Amoy mabango. Sobrang linis tingnan na para bang nakakahiyang tabihan. Let's go! May pupuntahan lang tayo saglit. Anito at saka siya pinagbukas ng pintuan. Walang kibong sumakay na si Christina. Nahihiya at ninenerbiyos na pinaraan niya ang palad sa kanyang hita. Pinagpapawisan ang mga palad niya. Ipinarada ni Ralph ang sasakyan sa tapat ng isang boutique and salon na may malaking sign na Foxy. Nagtatakang nilingon ni Christina ang binata na nagtatanggal ng seatbelt nito matapos napatayan ng makina. Nang mag-angat to ng tingin sa kanya ay ngumiti. Lumabas at umikot sa gawin niya upang ipagbukas siya. Naguguluhan man, bumaba na rin si Christina nang maipagbukas na siya ni Ralph at ilahad ang kamay nito upang alalayan siya. Kulot noong tinignan niya yon. Namamawis ang palad niya pero nakakahiya naman kung hindi niya yon aabutin. Baka isipin pa nito pabebe siya. Well, just do a little work for you, Christina. Don't get me wrong. You are fine as you are right now but I want to see you at your best. Umpisa ni Ralph habang patungo sila sa boutique. Ha? Eh di ba kainan lang ang pupuntahan natin? Well, yeah. Don't worry. Everything will be on my tab. Natatawang aniya, tsaka hinila ang glass door para sa dalaga. Bago pa makasagot si Christina, sinalubong na sila na isang babae na kaagad bumeso kay Ralph. She is so tall na pwedeng-pwedeng pumasang basketball player sa tangkad. Mahabang biyas at mga braso at kahit na may scarf na nakasabit sa leeg, nakikita pa rin ang mga tattoo na nakakalat sa makinis itong balat. She's wearing a short skirt and spaghetti strap top na nakakasilaw sa pagka-neon green. Long time no see, Ralph. And who's with you? A friend. She's Christina. Christina, si Foxy. Tropa ko. Nabunutan si Ralph ng tawa. Yung tipong galing sa tiyan sa lalim? Shut up, pare. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mag-iba ang boses ng pinakilala ni Ralph na Foxy. Boses lalaki. Nawala ang lambing. At mabini nitong boses kanina lamang. Obviously, sweetheart, isa akong Diyosa ng mga sirena. Don't be too surprised. I know, I am too good to be true. Umantag si Foxy sa dalaga matapos siyang akbayan at igiya sa mga nakahanger na dresses. Nakasunod naman sa mga ito si Ralph. Find her something decent.
Ani Ralph sa kaibigan. Excuse me. Everything that I made her are all decent. At isa pa, hindi na batang munti itong si Christina. She have the goods, you know? Christina gasped when Foxy put her hands on her waist and pulled her shirt from the back, emphasizing her curves and breast. I know that. Naniniguro lang. Fine. Ikaw na lang pumili, Manong. Good idea. Why don't you do her hair and makeup while I am searching for her dress? Sure, Mr. Playsafe. Ikot ng eyeballs na muli, kinaray ni Foxy ang dalaga patungo naman sa pinaka-salon. Pinahot oil ni Foxy ang buhok ni Christina, pinatrim at saka yun in-straight ng hair iron. Si Foxy ang mismong nag-makeup sa kanya na very light lang naman. Nang matapos, muli siya nitong dinala sa boutique section. Naabutan nila si Ralph na nakaupo sa pinaka-lounge at doon na makita sila pinasadahan pa siya ng tingin bago nag-thumbs up. Tumayo ito, kinuha ang dress na pinili para sa dalaga. It's a chiffon, knee-length cocktail dress. I'm sure he will like it. I mean, you, wearing it? Sabi ni Ralph matapos iabot ang dress. Hindi na pinansin ng dalaga ang sinabi ni Ralph, sa halip, nagtungo na lamang siya sa fitting room. Minasdan niya ang refleksyon sa salamin. She liked the simplicity of the dress. She looked, my, you're beautiful. Gulat na napapihit sa kanyang likuran ang dalaga nang biglang buksan ni Foxy ang pintuan ng fitting room. Foxy is nodding with agreement. Oh, suotin mo na to, darling. Abot nito sa maliit na paper bag. Nang kunin na ng dalaga ang laman noon, kagad din niyang nabitawan sa hiya. What? Don't tell me ngayon ka lang nakakita ng thong. Darling, you're wearing a dress. Iwan mo sa bahay ang granny panties mo? Detanya ni Foxy. Lalong namula sa hiya si Christina nang marinig ang halakak ni Ralph sa labas. You okay? Nangingiting baling ni Ralph sa dalaga na parang hindi mapakali sa pagkakaupo. Walang nakakatawa, Ralph? Taas kilay na sagot ni Christina. Kung hindi lang hinaltak ni Foxy, ang garter ng suot niyang panty ay nun ka na isuot niya ang kasalukuyang suot niya ngayon. We can stop and shop for an underwear if it really makes you uncomfortable. May oras pa naman tayo. Hindi, okay lang. Ang laki na ng nagastos mo sa akin. Nah, the outcome is worth every single penny. You look really pretty. Ralph sincerely commented that makes Christina's cheeks burn. Salamat. You're welcome, and I'm just stating the truth. Saan pala tayo pupunta? Pag-iiba ng dalaga. Ngayon lamang niya naalala. Fairview. Sagot ni Ralph na sumeryoso na at nakatonang atensyon sa kalsada. May posibilidad na makita mong kapatid ko sa pupuntahan natin. Dagdag pa nito. Gulat na lumingon si Christina kay Ralph. Ano ulit sinabi mo? Muling tanong niya gayong narinig naman niya ng malinaw ang sinabi ni Ralph. Family dinner ang pupuntahan natin, Christina. You will meet the Montreals. Sorry kung ngayon ko lang sinabi. Lalong kinain ng kaba si Christina. Bakit siya ay sinama ni Ralph sa family dinner ng pamilya nito? Pero posible daw niyang makita si Gibson. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Her stomach churned from different emotions. She is scared, anxious, and excited at the same time. Her heart is painfully beating hard from anticipation of seeing Gibson again. She missed him so much. Nagka-doble-doble ang nerbiyos ni Christina nang sa wakas ay iparada ni Ralph ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nang lumabas ang binata, hindi niya na hinintay pang umikot ito upang pagbuksan siya. Nandito na tayo, ani Ralph na hinintay siyang makalapit. Bahagya pa siyang nagulat nang suklayan ng mga daliri nito ang unat na unat niyang buhok na para bang inaayos yon. Don't worry, Christina, I will be by your side. Shall we? Iniumang ni Ralph ang siko sa dalaga na atubiliman ay kumapit doon. Ang totoo, parang nag-aaway-away na ang buong lamang loob niya. Nanlalamig na rin ang pawis niya. Kung alam lang niya na ganitong klase ng pakiramdam, ang mararamdaman niya sa pagsama kay Ralph ay tumanggi na sana siya. Subalit sa tuwing sumasagi sa isip niya, na makikita niya na sa wakas si Gibson, pilit niyang nilulunok ang barang iyon sa lalamunan niya. Huminto si Ralph sa tapat na isang malaki at mataas na gate. Halos mangawit ang leg ni Christina. Hindi siya makapaniwala na meron palang ganong klase ng gate. Merong dalawang rectangular box sa magkabilang side na umaabot sa bewang niya ang taas. Iyon ang nagsisilbing ilaw. Malamlam ang liwanag, pero dahil hindi naman ganon kadilim sa kalsada, ay tamang-tama lang.
Nakakapangliit ng mga bahay na nakikita niya. Kahit na desente ang suot niya, pakiramdam niya, isa siyang basahan na naligaw doon. Halos mansyon ng mga bahay na nadaanan nila ni Ralph. Gusto niya tuloy isipin kung nasa Maynila pa ba sila? Executive subdivision daw ang lugar na pinasok nila at doon lumaki si Gibson. Pinindot ni Ralph ang button. Ilang ulit na umilaw ang maliit na screen noon bago may sumagot. Isang gwardiya mula sa loob ang nakita ni Christina sa tila mini TV na naka-attach sa gate. Napahigpit ang hawak niya sa braso ni Ralph nang bumukas yon at salubungin sila ng gwardiya. "Sir, hindi niyo po ipinasok ang sasakyan mo?" tanong nito. Umiti si Ralph at saka umiling. "Nakakaiyang ihilerang sasakyan ko sa garahe, nagmumukhang lata." Anito na ikinatawa ng gwardiya. "We'll walk from here, kuya," sabi ni Ralph at saka hinila ng bahagya ang dalaga. "Hey, say something, Christina. Baka mapanisan ka ng laway niyan." Biro ng binata pero di magawang matawa ni Christina. Paano siya tatawa kung nalulunod siya sa hiya sa sarili? Literal na mga tanim na rosas at iba't ibang uri pa ng bulaklak ang nakatanim sa mga gilid ng pavement patungo sa harapan ng bahay. May malaking fountain na nagbubuga ng tubig na umaabot sa 7 talampakan na may iba't ibang kulay at pond na nakakonekta doon. Hindi niya alam kung ano-anong mga halaman pa ang naroroon na maayos na nakadesenyo kung saan may mga ilaw sa ibaba na animo sindi ng isang apoy. "Ralph, sigurado ka bang bahay ninyo to? Hindi ba hotel na yata to?" Natawa ang binata nang lingunin si Christina na nanlalaki ang mga mata sa pagkakatitig sa harapan ng mansyon. "Bahay ni Benedict," sagot niya o pagtatama niya. "Benedict? Ang haligi ng tahanan," alanganing imporma niya. "Huwag kang paapekto sa lahat na nakikita mo, Christina. They're nothing but material things. This place, no matter how breathtakingly beautiful it is, there is nothing more into it." Nagtatakang minasdan ni Christina si Ralph. Ngayon lang niya napansin, parang ibang Ralph ang katabi niya ngayon. Sa lahat ng anak na uuwi sa kanyang kinalakang bahay, hindi niya nakitaan ng tuwa o pananabik si Ralph. Instead, he had this distant and reserved look on his face. "Ralph!" Nawaglit ang pagtitig ni Christina sa binata nang marinig ang boses na yon ni Aling Sol. Hindi nga siya nagkamali dahil humahangos tong lumapit sa kanila. Hindi alintana ang ilang hakbang ng hagdan pababa. "Diyos mio, kang bata ka? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa nasa hapagkainan ng mga bisita." Tila nagpapanik na litanya ni Sol. "Mga?" takang talong ni Ralph. Di niya inaasahan na may bisita pang darating. "Naku, oo. Bagong kakilala ng daddy mo. Pumasok na kayo. Akala ni Ben hindi ka na darating." Nahinto sa pagsasalita si Sol, makaraay pinakatitigan si Christina. Alanganin namang itinaas ng dalaga ang kamay bilang pagbati at saka ngumiti. "May bisita ka rin pala?" Baling nito kay Ralph matapos hindi makilala ang dalaga. Marahang natawa si Ralph matapos sa inakbayan si Christina tsaka hinapit ng bahagya papalapit sa kanya. "Bakit, Nana Sol? Hindi mo na ba nakikilala si Christina?" "Christina? Christinang anak ni Lorna?" Nagugulat na ulit nito. "Ako nga po, Aling Sol." Naaasiwa niyang sagot bago inalis ang braso ni Ralph sa kanyang balikat. Patay mali siya naman siya nitong nilingon bago nakakalokong umisi. "Abay, hindi kita nakilala. Ay, mamaya na tayo magkwentuhan. Hala, sige, pumasok na kayo." Pag-aaboy nito sa kanila papasok. Inalalayan ni Ralph ang dalaga sa pagpasok. Pilit na itinoon ni Christina ang pansin sa likod ni Ralph na nauuna sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Sinubukan niyang wag lingunin at pansinin ang naaabot ng kanyang tanaw, pero kahit anong gawin niya, kapansin-pansin talaga ang interior ng mansyon na iyon. Pero higit na kumuha ng kanyang interes ang malalaking kwadro ng mga larawan na nakahilera sa pader na nadaanan nila patungong dining area. Larawan yon ng buong miyembro ng pamilya nila Ralph. Awang ang bibig at halos hindi makapaniwala ang dalaga nang sa pagliko nila mula sa isang pasilyo ay ang maliwanag na dining room o restaurant na ang bubungad sa kanya. May 3 nakatayong mga uniformadong maids na naghihintay marahil ng ipag-uutos. Bukod sa pagkahaba-habang grand table at 3 naglalakihang chandelier na nakahilera sa ceiling ay wala na iba pang gamit doon. Kaya kitang-kita, lahat na nakaupo sa mesa na ngayon nakatingin na rin sa kanila.
Partikular ang mga mata ni Gibson na bakas ang gulat nang mabistahan ang ayos ng dalaga. Subalit kaagad ding nagdilim ang itsura nito nang bumaba ang tingin sa magkahugpong na kamay nila ni Ralph. Mabilis na binawi ni Christina ang kamay, nilagay yon sa kanyang likuran. Parang di naman yun napansin ni Ralph dahil doon ito nakatingin sa dalawa pang bisita umano ng mga Montreal. "You're really late, Ralph?" Nang uusig ang boses na yon ni Benedict na pumuno sa katahimikan ng paligid. Nanigas ang katawan ni Christina sa pagkakatayo. Natitiyak niya na ang nagsasalita ang ama ni Gibson at ni Ralph. Dahil bukod pa rito, para itong matandang bersyon ni Gibson at ito ang bukod tayong nagbibigay ng kakaibang tensyon at otoridad sa kabuuan ng silid-kainan. "I am sorry, Dad. I have some patients that needed to be looked at before I head here." "You mean, she?" Pumaling ang mga mata ni Christina sa lalaking nagturo sa kanya gamit ang tinidor. Nakaramdam ng pagkaasiwa ang dalaga sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Matapos na dilaan ng walang anuman ng tinidor na hawak nito at saka ngumisi bago yon tinusok sa karne na nasa pinggan nito. "I thought it's just a family dinner, Dad?" Tanong ni Ralph matapos nabigyan na nagbabantang tingin si Carlton. "I will invite whoever I want in this house. Who's with you?" Tukoy nito sa dalaga. This is Christina. She is my date." Pakilala ni Ralph sa kanya. "And that's my dad, Benedict." Halos pabulong din habol ni Ralph. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Tiningala niya si Ralph pero sa ama nito ito diretsong nakatingin. Bothered by what she said, she diverted her eyes to Gibson that looked murderous at that moment. Bubuka na sana ang bibig niya upang kumontra pero muling nagsalita si Benedict. "Both of you, sit down. The foods are getting cold." Utos nito sa kanila. Naramdaman niya ang pagdaite ng palad ni Ralph sa kanyang likod at igiya siya sa upuan katapat ng babae na minsan niya nang nakilala. Matiim tong nakatingin sa kanya na tila inaaral ang kilos niya. Habang dinadampian ang sulok na pulang-pula nitong labi gamit ang table napkin. "Anong ginagawa ni Olivia dito?" Piping tanong sa isip ni Christina. Lumilika ng ingay ang paghiwa ni Gibson sa steak na nasa kanyang plato. Paulit-ulit niya yung hinihiwa kahit di naman niya kinakain. Panaka-naka tinatapunan siya na nagbabantang tingin ni Benedict, ngunit sa tuwing magtatama ang mga mata nila, mas binabagalan pa niya ang paghiwa at pagdiin ng kutsilyo sa plato. Nananadya, dahilan para lalong manliit ang mga mata ng ama sa kanya. Nagpupuyos ang dibdib niya sa inis sa kapatid. Habang tumatagal lalo siyang nakakaramdam ng pagkairita. Hindi sumagi sa isip niya na makikita si Christina, lalong-lalo na sa bahay na yon. Higit sa lahat nang i-anunsyo ni Ralph na date nito ang dalaga. "Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Dr. Martin, Dad." Sulyalp ni Ralph sa ama. "I've met Simeon a few days ago nang umattend ako ng opening ng isang pharmaceutical laboratory. We got along and he told me na may anak siyang doktor din kaya inimbitahan ko sila para sa dinner. Olivia is a perfect match for Gibson. Or you, Ralph?" Nahinto sa akmang pag-inom ng tubig si Ralph. Now that is the listing that he wanted to hear. Nang pumaling siya sa kapatid, mariing magkalapat ang labi nito. He can see the veins on his temple and neck popping. Nilibot niya ang mata sa paligid. Christina was shocked and he can't fathom what's happening inside of her head right now. Olivia, on the other hand, didn't look so surprised. In fact, she had this serene smile plastered on her lips. Mukhang alam nito ang binabalak ng dalawang matanda. Even Harleen, their stepmother, and her son Carlton gave him a smug look that says, "Good for you." "Dad, what kind of joke is that?" "You know I don't do jokes, Ralph. Carlton is still young and I can't expect anything from him." "What? Are you insulting or praising me, Dad?" Sabat ng sabaw niyang kapatid. "It's all right, honey. You've got the future bright ahead of you." Harleen patted her son's hands that was already balled into a fist. "Why don't we ask Olivia?" Baling ni Harleen sa dalaga. She is well composed when she looked at Harleen's direction, giving her a very alluring smile before she said, "I don't see anything wrong with it. I'm single, and given a chance, I would love it if it's Gibson. We've known each other anyway." She said with such confidence that earned a contented smile from Benedict.
Why no one mentioned that you two knew each other? Kanina pa tayo dito. We knew her dad. She's my co-doctor and one of Gibson's friend. Ralph simply said. If that's the case, mas maganda kung ganon. It's a perfect... Kumalampag ang kuberto sa sahig. Tigagal na nilingon ni Christina ang mga nakaupo. Kanina pa nanginginig ang katawan niya sa lahat ng naririnig sa silid kainan na yon. Pasensya na. Halos hindi magkandatuto niyang sabi. Sinubukan niyang yumuko upang abutin ang nahulog na kubertos pero hinawakan ni Ralph ang braso niya kaya napalingon siya dito. Don't. It's okay. Anito at saka binalingan ang isa sa mga maids. Please take the spoon and give us a new one. Utos niya, nakagad naman yung tumalima. Benedict faked a cough before he smiled again but not before he gave Christina a warning look. Back to what I'm saying. Since mukhang may pinagkakabalan si Ralph, anito sabay tingin kay Christina tsaka muling hinarap si Gibson. Don't you think Olivia is a perfect pair for you, son? After all, you've passed the marrying stage. How old are you? 30? 31? Hindi sumagot si Gibson. Sa halip, pabalagbag siyang tumayo at saka malakas na inihampas ang mga kamay sa mesa. Namumula ang mukha sa galit na pinakatitigan ng ama at sarkasikong tumawa. Iniisip mo ba talagang susundin ko ang gusto mo? Matagal mo na dapat alam na hindi ako makikinig sa'yo. Bakit hindi si Carlton ang ipakasal mo at hinugin mo rin sa pagkabata or better yet, hindi na lang ikaw since you badly wanted that marriage, Dad? You! Tumayo si Harleen at dinuro si Gibson. Subalit bago pa ito muling makapagsalita, naunahan na siya ni Carlton na sumugod sa binata. He pushed him hard on his chest. He stumbled but not enough to off-balance him. Gibson grabbed Carlton's jaw, putting pressure on his fingers, making his stepbrother wince in discomfort and pain. After satisfying himself from the look of fear that he inflicted from him, he forcefully released him with a push. He staggered and hit the edge of the dining table. I'm still strong as a bull, Carlton. Huwag mong sasagarin ang pasensya ko. How dare you hurt my son, you disgraceful... That's enough, Harleen. Malakas at halos buong sigaw ni Benedict dito. Tigagal na napatingin si Harleen sa kabiyak bago dinampot ang table napkin at inihagis yon sa gawin niya. Kinampihan mo pa talagang walang modo mong anak? Magsama-sama kayo. Anito sabay hablot sa kamay ni Carlton at kalad ka rin palabas ng silid kainan. Sorry not sorry for the usual scene, Dad. Walang anumang sabi ni Gibson nang manatiling tahimik ang lahat. Kinuha niyang jacket na nakapatong sa backrest ng upuan, tsaka nagsimulang maglakad palabas. How long do you keep on being like this, Gibson? Nahinto si Gibson sa paglalakad nang marinig ang ama. He dryly smiled to himself and without looking back, he answered, What? Being a disgrace to your so-called family? Ang bulok naman sana sa pamilyang perpekto sa mata ng lipunang ginagalawan mo? Hindi ko nga rin alam kung bakit hanggang ngayon pinapagamit mo pa rin sa akin ang pinakaingatan mong apelido, when in fact I have nothing but ruined your precious reputation. Then why do you keep using that surname, son? Benedict asked on gritted teeth. Why, you said? Dahil habang daladala ko ang apelido mo, daladala ko pa rin ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ng ganito. You made me who I am, Dad. Di na nakakaibo pa si Benedict kahit nang makalabas na ng tuluyan si Gibson. He cleared his throat and with his shaking hands, grabbed a glass of water and drank it until there's nothing left. Dad, I'm fine, Ralph. Mauna na akong umakit sa aking silid. Please excuse me. And I'm sorry for what happened. Benedict left them. Nobody speaks, not even Olivia, who seemed humiliated and shocked at the same time. Hindi nito akalain ang flat-out rejection mula kay Gibson, lalo ng eksena sa buong pamilya nito. I guess we're leaving too. Imporma ni Simeon. Inayos-ayos ang suot na necktie na para bang nasasakal to, gayong maluwag naman yon. I'm sorry, Dr. Martin. Olivia, I hope this won't be your last visit. Hinging paumanhin ni Ralph sa mag-ama. Yes, of course. Tila labas sa ilong na sagot ni Simeon. Hanggang sa mga oras na yon, kahit na nasa sasakyan ng muli si Christina pa uwi, kumakalabog pa rin ang puso niya na animo nagwawala na sa kanyang dibdib. Hinding-hindi pa niya nakita ang ganong klase ng galit ni Gibson. Wala siyang nagawa kundi mangigil sa takot na baka magpang-abot pa ang mag-aama.
Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang talas ng tingin na ipinupukol ito kay Ralph at maging siya, di nakaligtas na mapang-uri nitong titig. Alam niya at hindi niya na kailangan makiramdam pa. Hindi nagustuhan ni Gibson ang presensya niya sa bahay na yon. Subalit ang higit na bumabagabag sa kanya ay ang katotohanan na hindi maayos ang samahan ng pamilya nito, na may malalim na galit ang binata sa sariling ama at ang harap-harapang pagpapakita ng disgusto ni Harleen at Carlton sa magkapatid na Montreal. Pasensya ka na. Hindi ko intensyon na makita mo o masaksihan kung anong klase ng pamilyang meron kami. Malungkot na hayag ni Ralph habang nasa daan ng atensyon. Namingon si Christina dito, subalit hindi siya sumagot. Hinihintay niyang magsalita pang binata dahil mukhang nais itong maglabas ng saloobin. Do you want to know how messed up my brother is? Or rather, how messed up the Montreal is? Ani Ralph na dinapunan ng tingin si Christina na lalong umawang ang bibig sa pagkalito. She gulped and tried to calm her already wrecking nerves. Somehow, she knew, Ralph will open a can of worms and maybe he wanted to see it if she can still love Gibson along with his past.